The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Thursday, Pastor Jeff. Hello, Cha. Good morning, Ted. Morning. Ang puso mo, Ted. Good morning. Opo. Smile naman tayo dyan. Kayo talaga. Ano lang po yun. Oo. Wala na tayong magagawa dyan, di ba, Sige. Pastor? Ito na. So, Aya Samson Go. Ito lang ating inaabangan din ang magandang balita mula kay Brad Jeff Eliscopides. Alright, Brad, go ahead. Yes, Brad, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. May na-meet lang ako sa Valle Verde Country Club. Si Alfred, yung nanay, lola niya si Elenita at si Ian. Thank you so much for tuning in every day. Good morning po. Ito, sakto na naman, Brad, Ted. Natatapat lagi yung mga tema mo na yan. Ang verse po na pag-uusapan natin ngayon ay nagpapaalala na ang ating pangalan, yung ating mismong karakter na nakabase po sa pangalan natin, ay hindi lang simpleng titulo, yung name ng bawat isang tao. Ang pangalan po ay simbolo ng ating karakter, ugali, integridad, kung paano tayo nakilala ng mga tao. Ayon po sa Biblia, mas mahalaga daw ito kaysa sa lahat ng kayamanan sa mundo, kahit sa lahat ng kapangyarihan. Bakit? Simple lang po, pag tinignan mo yung pera, kapangyarihan, pansamantala lang yan eh. Pag nag-i-asek ka, 6 years. Pero mabuting pangalan, lasting yan. Yan yung iniiwan nating legacy sa iba. Sabi sa mga Kawikaan 22:1, okay? Sabi po rito, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan, at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Mga Kawikaan 22:1, uno lang po yan, wala po yung 4. So, sabi dito, yung mabuti raw pangalan na good name is better than silver and gold. Kesa daw po sabi dito, isipin mo, 2 tao, merong sobrang yaman pero kilala bilang madaya sa negosyo, inaabuso yung kapangyarihan. Okay? Isang negosyanteng hindi nuhulog yung SSS at PhilHealth ng tao niya kahit binabawas sa sweldo. Walang tiwala sa kanya, sarili niyang mga pamilya. Kahit mayaman siya dahil gahaman sa pera at kapangyarihan. Meron naman isang tao, simple lang ang buhay pero kilala bilang honest, may integridad. Nagsasauli na naiwang pitaka sa pasahero sa taxi or sa basurhan sa airport and all. Handang tumulong sa mga nangangailangan. Sino sa tingin niyo mas gugustuhin mo maging kaibigan at makatrabaho? Sino po mag-iiwan ng mas magandang marka sa mundo? It's obvious, di ba? Hindi po yung mayaman, ngunit walang karakter. Now, I'm not saying lahat ng mayaman walang karakter, ha? Bonus na yon yung mayaman ka at sa mabuting pamamaraan mo yung nakuha, saludo ko sa iyo, no? So, ang pangalan natin ay parang salamin ng ating pagkatao. Ang tanong, paano po ba tayo nakikilala? Pinapakita ba ng pangalan natin, nire-reflect po ba nung ating name, ang liwanag ni Kristo? Ang pagkakaroon po ng good name ay resulta ng mabuting pamumuhay, pagkakaroon ng integridad, generous ka, mabait, faithful sa salita ng Diyos. Kaya siguro magandang tanong ngayong araw na to, mag-reflect tayo, kung may pagkakataon na masira ang pangalan natin dahil sa maling desisyon o temptasyon, maybe we should pause and pray. Isipin mo in light of yung future generation, yung apo ng apo ng apo ng apo mo, gusto ba niyang i-carry yung apelyido mo? Or, nako, yung apelyido na to, ayoko kung pwede lang palitan. Huwag nating hayaan yung temporary gain, yung worldly wealth, na maging mas mahal ka kaysa sa ating karakter. Yung 6 na taon na iuupo mo dyan dahil coterminous ka, o maaaring 3 taon lang dahil papalitan ka sa susunod na eleksyon, o maaaring negosyante ka na panandalian lang yung negosyo na yan. Tanungin mo si Lord para i-guide ka sa buhay na may honesty, may humility and integrity. Kapag inisip natin ang ating pangalan, let's always remember, dala-dala natin yan. Okay? At hindi lang yon, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo bilang isang Kristiyano. Let's live in a way that honors Him. Last po, your name is your legacy. Protect it with integrity. Mga Kawikaan 22:1, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan, at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Tayo po'y magdasal. Panginoon, dito sa mundo na to na it's all about money, power, possession, position, Lord, pinapahalagahan sa anumang paraan, Lord, ma-maintain lang ang pera, magkamal na malaki halaga kahit illegal at immoral. Lord, huwag kaming kainin ng ganyang klaseng kultura.
Huwag kaming, Lord, lamunin ng sistema na puro lang karangyaan at kapangyarihan sa maling pamamaraan gustong makuha. Lord, salamat po sa mga tao na bagamat may kapangyarihan, may pera, sila'y nananatiling humble. Sila'y nananatiling mapagpasalamat sa iyo. At sa mga taong simpleng manggagawa, Lord God, tulungan mo sila, Lord, na huwag tumawid sa kabilang landas. Huwag masilaw sa kinang ng ginto at maging madamay sa mga taong gumagawa ng illegal at immoral. Gawin niyo po kaming maging reflection ng iyong pangalan, na ang pangalan namin ay ingatan namin dahil nakaakibat ito sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa magandang aral na amin pong napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray, Lord, alagaan niyo po siya lagi, lalo na pong kanyang kalusugan, and bless his mission always. At kami po ibigyan niyo ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin, lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. All of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Patawad sa frustration para po sa ating pagpupursige na makatulong na magbago ang ilang mga bagay sa ating kapaligiran. Bagay na kaya natin baguhin. Kung hindi natin kayang baguhin, we resign. Uy! Wag mo na, Brad. Di ba they resign? Kung di nila kayang baguhin, sila ang mag-resign kaya. Alright, so Brad Jeff. Nahihilo, nalilito ka na naman. Okay, sige. So, good morning, Brad, and we'll catch you Kita again tayo later. mamaya. Ha? Magkita tayo mamaya, Uy. Brad Ted. Naming-miss na kita eh. Kita tayo. Sige. So, we'll catch you later and we'll catch you again tomorrow. Yes, Brad Ted, mamaya magkita tayo lunchtime at mamaya din po meron akong funeral service sa mga kamag-anakan ng aking kaibigang si Kuya Ed Patron, ng kanyang ina ay pumanaw. Mamaya magkita-kita tayo alas 7 ng gabi po dyan sa Sukat. So, yun. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.